Hello guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung sunod nyong gagawin pag unexpected na nag-shutdown yung inyong laptop or yung computer or yung inyong computer. So, yun yung gagawin natin ngayon sa video na ito. So, okay. So, ngayon guys, meron tayo ditong computer na i3 second gen na 4GB RAM na unit. So ito siya, slim type tower lang siya. Ngayon, i-demonstrate ko sa inyo kung ano or paano yung gagawin pag biglang unexpected na nag-shutdown or namatay yung inyong laptop or yung inyong computer. So ito, napansin ko kasi guys, common din to sa mga customer ko na nagpaparepair. Sinasabi nila bakit daw lagi or parang bumabagal yung kanilang laptop or yung desktop. So, ang cause kasi nun guys, minsan dahil yun sa nakokorrupt yung mga files ng inyong computer or laptop. So, ito yung solution na ipapakita ko sa inyo. So, for example, unexpected na magta-shutdown siya, i-shutdown ko muna. Dito. Yan. Shutdown muna natin. Okay. And wait lang natin. So kunwari, namatay siya ng hindi naasahan. Kasi nga naghang. So, buksan ulit natin. So, pag ganun, buksan lang ulit natin siya. Yan, binuksan ko dun sa may pindutan ng CPU. Yan, nag-open siya. Mahalaga kasi ito guys eh. Kasi ito yung magandang paraan para ma-prevent natin na hindi lagi or mabagal yung ating computer o yung laptop. Kasi pagka, for example, may ginagawa kang task, ikaw ay isang sa office or ginagamit mo yung Microsoft Excel or Word, biglang namatay, hindi na inaasahan, napansin mo, naging lagi mabagal yung iyong computer laptop. So, ang pwedeng nagiging cause nun, nakokorrupt yung files niya pagka madalas siyang namamatay ng hindi inaasahan. So, ito yung solusyon na magandang subukan ninyo guys, kasi importante ito para hindi makorrupt, kasi minsan nadadamay din yung Windows files niya. So ito na guys, nag-reboot na ulit siya. So ayan, hintayin lang natin, may magpa-pop up lang dyan, wait lang tanggalin natin to, tapos ito 4% yung health. Yung hard disk ko guys, 4% lang yung health niya, pero I don't know, pero gumagana pa rin siya. Anyway, sorry for that. X lang natin to. Ba yan? Critical daw. Anyway, ibang topic naman na rin ngayon. So, ipipix ko na lang yung susunod. So, ganun. So, pag nandiyan na tayo sa may home screen, yun nga, pagtapos natin buksan yung ating computer, pagtapos niyang mag-shutdown or mamatay ng hindi inaasahan, i-right click lang natin dito sa my computer. Ito. Punta tayo sa my computer, buksan natin siya. And then si local disk, i-point natin. And then i-right click lang natin si local disk. So, pagtapos natin i-right click, pindutin lang natin, hanapin natin si properties. So, pagtapos naman ni properties, hanapin natin yung tools. Dito sa tools guys, eto, merong mga option dito. Merong error checking, defragmentation, backup. So, ang mahalaga lang napipiliin natin sa tatlo na to guys, yung error checking and defragmentation. So, yung defragmentation, yun yung panghuli. And then, itong defragmentation, gagawin natin siya para mas mapabilis natin yung system niya. Pero, mas mahalaga muna tong error checking. So, itong error checking lang guys, i-explain ko lang sa inyo guys. Itong error checking, i-restore niya yung mga files na nakorrupt. Yun nga, diba? Kung unexpected na nag-shutdown yung inyong computer, nire-restore niya yun. So, kung i-click natin yan, for example yan, click ko. Ayan, merong maglalabas or magpa-pop up na message. And then sasabihin yan, nakalagay, check this option automatically fix the file system errors. Yun, mahalaga na naka-check yan. And then
merong option dito na pangalawa, scan for and attempt recovery of bad sectors. Iyon yung related sa hard disk o HDD nyo. So, kung talagang gusto nyong ma-scan ng maayos at ma-recover yung mga kung may nakorrupt na files, mahalaga rin na i-check din natin to. So, ayan. Pag pinili ko yung start, saka lang siya. Yan. And then, nakalagay dyan, Windows can check the disk while it is in use. Kasi guys, di ba, ginagamit ko yung local disk. Yun nga, doon nga naka-install yung Windows 7 or yung OS. Kaya, yung nakalagay dito, check schedule disk. Pag pinindot ko yun, saka lang siya mag-check disk pag nirestart ko na siya. So, nakalagay dyan, do you want to check for hard disk errors the next time you start your computer? So, check lang natin to. Yan. And then, click lang natin yan, X natin yan. Tapos, pag nirestart natin siya, start natin, asan ba to? Yung cursor, ayan, restart. Ito, shutdown. Kasi pag nag-start, saka lang siya mag-start, mag-error checking. So, to, ayan, restart ko na siya. Pantayin lang natin. Ayan, and then, okay. So, mag-restart na yan ng kusa, guys. Tapos merong lilitaw diyan guys na black screen kung saan parang merong program na kung ano-ano or anything na parang mga digits siya guys na or mga words na kung ano man. Ay wait, ba't hindi nangyari? Wait lang yun pala guys, yun, sorry. Nakalimutan ko, lumabas muna yung ilaw yan. So, ayan to. Ito na yung tinutukoy ko guys. Yung nakalagay na checking file system on C, the type of file system. So, blah blah blah. This check has been scheduled. Windows will now check the disk. So yung tool na to guys, yun yung pinili natin kanina. Iyan yung paraan para ma-recover niya yung mga corrupted na files. Kung marami yung files na corrupted. So, mahalaga to guys kasi para ma-recover niya nga yung files na corrupted, and then yung hard disk din para ma-repair niya kasi minsan pag namamatay na hindi inaasahan yung ating computer, nagpe-fail si hard disk, may mga parts siyang nagkakaroon ng bad sector. So ito yun, nire-recover niya yun para maging mabilis ulit yung ating computer. So antayin na natin siya. Baka i-pass forward ko na lang dito guys kasi minsan matagal din to guys, depende yun sa laki ng hard disk nyo at sa dami ng files na meron kayo sa loob ng inyong hard disk. So ayan, wait lang natin siya. So ayan guys, natapos na yung error checking niya, nag-restart na ulit siya. Yun. So yun yung unang ginawa natin guys. So pagtapos nun guys, ito final na lang to guys. May pangalawa na lang tayong huling gagawin. So pagtapos nun, para talagang ma-confirm natin na maging mabilis na siya at ma-restore yung file. So punta lang tayo dito sa start. So kahit sa Windows 10 siguro meron nito. So and then ayun, dito sa search box na yan. So type lang natin yung CMD or command prompt. So CMD na lang type natin. So CMD. So lalabas diyan yung ayun. Ito. Yan, click lang natin yan. And then ito, final na lang to guys. Huling gagawin na lang natin to kasi ito yung pinaka-importante rin talaga to eh. So may ita-type ako ditong code guys, tapos i-hit enter natin. So type lang natin yung wait lang slash. So ayan, slash sorry guys, nagkamali ako. Medyo mayroon kasi memory, so sorry. So ito SFC. So guys, sulat nyo na lang para maging reminder nyo, no, or titigan nyo na lang mabuti. SFC, yan, tapos space, tapos slash scan, sorry, magkadikit yun, scan now. Yan guys, yan lang yung itatype natin sa command prompt o sa CMD. SFC space, may space dun, tapos slash scan now. Magkaruktong yung scan tsaka now guys. Tapos pagtapos nyan, hit natin yung enter button sa ito, enter. So pipindutin ko na yung enter button.
So yan. Ay, sorry. Kailangan daw pala administrator. So, sorry. So, ang gagawin lang natin, kailangan pala i-admin natin si CNE. So, sorry guys. I-start ulit natin kay CMD and then i-right click muna natin siya na admin. So, run as administrator natin siya. Yan, then check. And then click yes lang natin siya. And then ulitin na lang natin yung yun, slash no. SFC slash scan now. So, yun. SFC space slash scan now. Magkadikit yung slash guys. Tsaka, nakalimutan ko kanina guys, sorry. I-right click nyo muna nga pala si CMD. Right click nyo as administrator. So, yun. Tapos, pagtapos nyan, pindutin na natin siya. Yan. So, sa process na to guys, nire-recover niya yung mga Windows files or chine-check niya kung may na-corrupt na Windows files. So guys, yun kasing Windows files guys, yun yung files ng Windows OS natin, which is pag na-corrupt yun din yun minsan nagiging punot dulo kung bakit nagiging mabagal yung ating laptop or desktop. So yan, antayin na natin siyang ma-complete. So pag na-complete na siya at wala siya nakita, ibig sabihin okay yung ating OS. So, siguro i-fast forward ko na lang para maging medyo hindi mahaba yung video natin, oh. Then guys, natapos na yung error checking niya sa Windows file. So, ayan, happy na focus ko yan. So, nakalagay dyan guys, ayan, nakalagay sa kanyang output, beginning verification phase of system scan, verification 100% complete. So, tapos nakalagay din dito, Windows Resource Protection did not find any integrity violations. So, ibig sabihin nun guys, wala namang corrupted na Windows files sa aking operating system. So, yun lang guys. Sana okay na siguro yun guys para makatulong sa inyo na maayos or ma-fix kung meron man sa inyo guys na medyo laggy or naghahang pagkatapos na madalas namamatay nang hindi naasahan yung inyong computer o laptop. So, okay. Okay. So yun lang guys, sana nakatulong din sa mga gustong ma-repair yung kanilang laptop kung medyo laggy or mabagal. So watch out for my susunod na video tutorial relating sa computer learning. So thanks for watching and subscribe na lang. Okay. Whip up my appetite.